Sa pagkakatundo, pag-usapan po natin ang budget, lalo na po itong nilagdaang 2026 national budget at yung vinito na tama ba 92 billion 92.5 billion pesos. 92.5 billion out of 200 billion yung unprogrammed funds kundi ako nagkakamali. So 92 lang yung vinito. Nasa kabilang linya po natin ang Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Magandang umaga po, Kong Egay. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banez. Morning, Kong. Good morning, Drew. Alright. Marami po ang natutuwa. Salamat Kasama po, po ba Kong. kayo sa natutuwa? Hindi, alam mo, yung 2020, tayo naman ito na maayos kaysa doon na 2023, 2024, 2025 na napaka-corrupt na. Ito ay nabusisi ng mabuti at mabuti na lang dahil meron tayong mas malakas na minority sa House at ganoon din sa Senado. So, masasabi ko, kung may nakalusot man dito siyempre sa dami ng mga items dito, mga line items dito, madali na ito ma-check ng Congressional Oversight Committee. So, at mas madali na ito ma-monitor yung mga proyekto dito. Mas maayos ito, kaya lang, ang tigas talaga ng ulo ng gobyerno, bakit talagang pinipilit pa yung unprogrammed appropriations. At yun yung aking nakita na talagang yan yung problema ng 2026 national budget. At kailangan na nating matuldo ito. Kailangan na nating talagang sampahan ng sa Korte Suprema para yung Korte Suprema ay talagang makapag-decide na for this year and sa mga susunod pang mga taon para para sa akin dapat talagang wala itong unprogrammed appropriations. Opo. Kong, sa makatwid, hindi kayo kontento na i-veto lang yung 92 out of 200 billion peso unprogrammed appropriations? Kasi kahit piso lang yan, unprogrammed appropriation, kahit piso, 100 billion o 200 billion, it doesn't matter. Kasi ang contention natin, it is unconstitutional. Dahil na maliwanag naman, dapat lahat ng budget of expenditures may katapat na source of financing. Yan yung nasa Article 7, Section 22 ng ating saligang batas. At maging si Justice Hernando sa kanyang huling opinion doon sa PhilHealth funds ay sinabi niya na all forms of unprogrammed appropriations are unconstitutional. So, kailangan nang dalhin natin ito para matuldukan na ito at inaaral na namin siguro hanggang bukas mapafile na namin sa Korte Suprema. Kung Erice, sino po ba dapat ang ikangay papanagutin dito sa mga unprogrammed na to? Mga mambabatas pa rin ba o ang end of the line is nakipangulong Alam mo, Marcos pa rin? bibigyan kita ng example. Bibigyan kita ng example para mas maliwanag sa ating mga kababayan. Noong 2024 at 2025, yung mga mahalagang mga items sa ating budget ay inilagay sa unprogrammed funds. At kabilang dito yung mga equity ng Philippine government sa mga utang natin sa foreign loans sa mga flagship projects. Kabilang na dyan yung Metro Subway at yung PNR Elevated Rail. Sa halip na yun ay bayaran yung ating equity, inilagay yan sa unprogrammed funds. Yung unprogrammed funds, wala yung katapat na source of financing. Yan parang pangako. Kasi budget natin, halimbawa ngayon, ang budget natin 6.7 trillion, yung 5.1 trillion lang yung targeted revenue, yung 1.6 utangin pa yan. So yun yung sa 6.7, yan yung program funds. So ngayon yung natitira 150 billion ngayon, wala pa yan. Maghahanap pa yan ng savings, maghahanap pa yan ng additional loan o kaya additional taxes. Yan yung source of financing yan. So, pangako lang yan.
So nilagay nila yung mga importante doon sa pangako Mhm. at ipinapalit nila yung ibang items. So noong 2024, 2025, inalis yung 399 million for equity sa mga flagship programs at inilagay yung mga maanumalyang flood control projects. Doon nilagay. So ano nangyari? Dahil nakalagay sa unprogrammed funds yan, na-delay yung payments. Ano nangyari? Na-delay yung project. From 2028 target na matatapos yung Metro Subway, ito ay 2032 na. Right. Yung PNR Elevated Railway from 2029 na dapat matapos, 2032 na rin. Dahil dyan, sa pag-delay na yan, nagkaroon ng 20% additional expenses. Mga 300 billion yung additional na gagastusin dahil sa delay. Dahil sa commitment fees, yung mga penalties, at yung pagtaas ng mga presyo ng labor and Tataas material. talaga yan. Imagine na 300 billion yung nasayang dahil lang sa delay. Dahil nilagay sa unprogrammed funds. Alam mo ba yung ibig sabihin ng 300 billion? Gaano karaming eskwelahan Naman. yung mapapagawa? Sayang yun. Gaano kalaking ilang pabahay yung magagawa para sa Pilipino? Di ba napakagago ng gobyerno? Napakagago ng gobyerno. I-delay mo yung dapat nakalagay sa program funds, ilalagay yung sa unprogram, tapos masasayang yung 300 billion. Ganyan yung sama ng unprogram funds. At ngayon, yung equity for foreign assisted projects, inilagay ulit yung 97 billion to around that, 97 billion, nilagay ulit sa unprogram funds. So, hindi ulit ito mababayaran at pwedeng maging cause of delay ng mga flagship programs at tataas uli yung presyo ng mga flagship foreign assisted programs. And at the end of the day, kung Erice, sino magpapasa niyan? Taxpayer. Yung si Juan de la Cruz. Yun ang malaki. Yun, natumbok mo kong. So, Alright. malaki-laki pa yung naiwan dun sa UA. Tama ba, Kong? 150, more or less. 150 billion. 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 Kasi 90, parang 97 yata yung Wow. pinito ng presidente. 243 yan 243 billion. Okay. So, ang hangganan ninyo ang sa akin ngayon, Po. dapat yung mga importante, yun ang inuuna. Inilalagay sa program funds. Kasi ngayon, ang nangyayari, inilalagay sa unprogram funds. Oh. unprogram So, yan ba yung- kung Erice, pwede pa rin maging source ng corruption yan? Ay, di ba, nung nakaraan, ang nangyari, yung inilagay yung ibang mga infrastructure sa unprogram funds, kailangan lump sum. So, ano nangyari, parang nagbigay ng executive discretion dun sa, dapat kasi ang Kongreso lang yung ang gumagawa talaga ng pondo. Nag-itemize ng pondo. Pero ngayon naman wala. Pero ang problema nga, unprogrammed funds pa rin at maaaring ganyan yung nangyayari. For example, yung binito ni Presidente na 90 Ano po ba yung nilalaman nun? yung una yung mga teachers retirement equity, okay. mga ganon, mga gratuity. So, ibig sabihin, hindi nila babayaran. Kasi inalis na completely. Yung unprogrammed funds, pangako na nga lang. Ngayon, inalis pati pangako. Tapos yung share ng mga local governments sa national taxes. Halimbawa, Yung mga IRA. mining companies. Hindi IRA. Ay, Yung iba. yung mga mining companies, Okay, iba nagbabayad yan. Tapos sa national government, tapos 40% na re-remit yan sa mga local government. So, yung iba pa na dapat may share ng In previous years, nakalagay yon sa program funds. Ano ibig sabihin nun? Mandatory yan. Dapat yan nasa program funds. Nilalagay nila sa program. Pangako. Ngayon, inalis na. Wala na rin pangako. Ibig sabihin, susubain na yung mga local government. So, mag-aantay na naman ng isang taon para sila mabayaran ng kanilang share. Okay. So kung dapat, ito tama, yung natira is for government support to foreign assisted projects, tapos meron pang program on risk management at 50 billion para sa revised AFP modernization program. Ibig sabihin, madidelay lang. Madidelay yan. Okay lang yan. Sa Okay. akin, hindi masyadong problema yan. Pero, ganun pa man, dapat matuldukan na yung practice na unprogrammed appropriations. Yun ang sa akin. Alam mo, Right. napakabigat nung yung 6.7 trillion na budget natin ngayon. Sinabi ko nga, 5.1 trillion lang yung targeted na makukolekta
Ang Ba, masama, hirapin. humihina pa yung ekonomiya. Humihina pa yung ekonomiya natin. So, hindi pa sigurado na ma-reach yun. Di ba? Tapos Pampaguhugutan. yung 1.6 trillion, utang yan. Utangin yan. Oh, utang. Baka madagdagan pa yan dahil kung hindi ma-reach yung 5.1 trillion na tax revenues. Right. Kaya saan kukunin yan kung maglalagay pa ng mga unprogrammed funds? Ito ang masama. Itong mga bugbit ko sa DOF, naghahanap na ng mga ibebenta Aray. ng mga Area. assets Government ng gobyerno. assets. Oo. Oo, para mapunan yung mga pagkukulang sa koleksyon o papunan yung mga pagkukulang dyan. Ano sa namang government budget. assets yan, Kong? Yan yung masama. Yan, lahat, ang balita ko, lahat ini-inventory kung ano yung may bibenta. Mhm. So, dalawang mangyayari. Finance natin yung ating budget by utang at by pagbibenta. Mhm. Para bang isang naluluging kumpanya Mhm. na ang pwede nilang para mabuhay ay kailangan magbenta ng asset Mangutang ng at mangutang. mangutang na mangutang. Kung Erice, sino pang ang kakampi mo dyan sa mga hakbang na pinaplano mo na paabutin ng kataas? Well, marami naman, pero ang alam ko, nagpahayag sa akin si Congresswoman Laila De Lima that she will be joining me in filing a petition before the Supreme Court. Mhm. Right. Okay, so abangan natin. Probably this week yan, Kong Egay, tomorrow As much as possible, linahabol ko tomorrow. Okay. tomorrow. Mhm. Yes. Alright. Alright. Opo. So, good luck. After nitong usapan sa budget, ano pa bang aabangan natin sa Kamara sa muling pagbubukas ng session nito? Kong Erice. Yung anti-political dynasty bill na aking sabi sa akin ni Chairman Alonto ay ito daw ay tatalakay na sa January 27. So, Right. abangan natin to. Pero after this, pinahanda ko na rin yung aking petition sa Supreme Court to compel Congress to enact the anti-political dynasty law kasi ito ay hindi option ng Kongreso, kundi mandato ng Constitution. Habang hindi namin pinapasa ito, kami ay umaabuso sa aming katungkulan. It's a grave abuse of discretion and dereliction of duty mandated by our Constitution. So yan yung dalawang isasampa kong kaso sa Korte Suprema. May namamataan ka ba at nakikita sa malayo-layo o papala ng impeachment, Congressman Erice, whether PBBM or VP Sara? May namumuo po bang ganon, Kong Egay? Alam mo, para sa akin ang importante yung mga reforms Kasi kung dahil nakikita naman natin, yung third quarter 4% yung ating GDP. Tapos fourth quarter 3.8%. Tapos ang forecast for first quarter dahil sa mababang public spending 3%, swerte na raw yung ating GDP. So sino may hirapan niya? Yung mga Pilipino, mawawala ng trabaho, malulugi ang mga negosyo. Tapos ang pinag-uusapan dito yung dapat siguro talaga yung pinangako muna ng presidente na may magpapakulong siya. At yung mga reforma katulad ng anti-political dynasty, yung party system, yung ICI na pinangako niya na papalakasin, dapat ito muna ito pa rin ng Pangulo. Para sa akin, ito yung mas mga mahalaga kasi kung hindi natin magagawa ito, patuloy na babagsak yung ekonomiya ng bansa at pinakakawawa, yung pinakamahihirap natin kababayan. May ICI pa ba, Kong? Isa na. Wala na, dead na yan. Double dead na yan. Yung ICI, double dead So na. wala na sa ICU, ha? Di ba sinabi ko na noon ICU, ngayon ICU. double dead. Hindi na ba Because how can a commission with one member operate? Paano pa iikot nyo? Isa na nga lang, di ba? Kaya Anyway. kaya nga. Isa pa? Oo. So, kasi hindi naman truly independent. Minto, pag may tatamaan na medyo malapit sa Malacanang, humihinto na yung investigasyon. Alright. Sa pang Kong Erice, with your indulgence, bang liderato ng mababang kapulungan, matibay pa ba o ano pa bang bulong-bulungan dyan? Hindi, I don't think that the President can afford to replace Speaker Bo GD sa panahon na ito. Wala na sigurong pinaka-loyal sa Marcos administration, kundi si Speaker Bo GD. Kaya sa tingin ko, kailangan siya ng administrasyon
para to maintain yung kaayusan sa Kongreso. Baka meron pa ako kayang karagdagang pampanawagan, Kong Egay, sa ating po mga kababayan, mga kapwa po ninyo mambabatas. Hindi, ang panawagan ko sa mga kababayan natin na maging involved. Huwag naman yung, halimbawa, DDS, Pinklawan, parang nag-aaway-away. Hindi dapat gano'n. Dapat intindihin yung issue, magbigay ng opinion, pero huwag magbastusan, igalang ang bawat isa. Di ba? Dahil tayo naiisa sa isang barko. Pag lumubog to, lahat tayo lubog. Para pareho naman tayong Pilipino. Alright. Salamat po, Kong, sa inyo pong oras na ibinigay sa amin at magandang umaga po sa Opo. From time to time, Kong Erice, abalahin ka namin, ha? Lalo na pag may mga issue sa Kamara. Okay, John, Opo. Drew, Ingat po. at your service. At maraming salamat sa pagbibigay. Happy ng New Year po, Happy Kong! New Year, good morning. Happy New Year, Opo. Happy New Year. Salamat po. Sige, Salamat. Thank you, sir. Si Caloocan City 2nd District Representative at Senior Deputy Minority Leader Edgar Egay Erice ang inyo pong napakinggan.